Kaya sabi niya, if I am not apostle unto others, at least I am to you. For the seal of mine apostleship are ye in the Lord. Yun po yung, wala ba akong karapatan? Yan ang sinasabi ni Paul. Diba? Kung yung mga unbeliever nga nakakakain sa masarap na kainan kami pang lingkod ng Diyos ang hindi. Nakapagbibihis nga sila ng maayos, kami pang mga lingkod ng Diyos ang hindi. At isipin nyo pang mabuti kung gaano magiging kahiya-hiya ang isang church na yung pastor nila mukhang kawawa. Tama po ba? Sino sa inyo ang naniniwala na ang pastor nyo, representasyon ninyo? Halimbawa, nagpunta siya sa isang lugar. Di ba? Na yung suot niya, lukot-lukot. Di ba? At yung lumang-luma. Anong po pwedeng sabihin? Anong pastor to? Kanino ba nagpapastor to? Pero pagka yung pastor nyo, naiya-handle niya at nakakandak niyang ayos ang sarili niya. Kakatuwa naman yung church nito. Talagang maalaga sa pastor nila. Tika, kala ko po ba ang pastor ang dapat nangangalaga sa miyembro? Bakit parang ang tono nyo po, Bishop, para bang ang idea, dapat yung miyembro inaalagaan yung kanilang pastor? Mga kapatid, kaya nga sabi ko sa inyo, balanced presentation Sapagkat yung pastor, inaalagaan kayo spiritually. Pero kayo naman ang mangangalaga sa kanya, materially, physically. Kaya ang sabi niya, kung kami naghahasik sa inyo ng mga bagay na espiritual, malaking bagay ba kung kami aani ng mga bagay ng laman? 1 Corinthians 9:7. Para po Biblia ang direktang nangungusap po sa atin. Alright? 1 Corinthians chapter 9 and verse number 7. Ready? Begin. Who goeth a warfare anytime at his own charges? Who planted a vineyard and eateth not of the fruit thereof? And who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock? Tingnan niyo po dyan. Hindi ba yung principle, maliwanag? Yung perspective, maliwanag? At yung presentation, napakaliwanag. So the perspective, the principle, and the presentation, napakaklaro po. Who goeth a warfare anytime at his own charges? Pag narinig niyo yung salitang warfare, ano pinag-uusapan doon? Sundalo. Meron daw po bang sundalo na siya ang bibili ng kanyang uniforme? Meron daw po bang sundalo na siya ang bibili ng kanyang armas? Aba, pagka ganun po, hindi sundalo yun. Boy Scout yun, Boy Scout. Hindi ako to, Biblia po yan. So yung pong idea, yung punto ng presentasyon na ito, ng argumentation na ito ni Apostle Paul, he is actually leading them na maisip nila na ang pastor, sundalo, na ang kanyang responsibility is to fight at ang kanyang rights, full battle gear. Dahil ang pastor niyo po, sundalo ng Panginoon yan, dapat ang nagpapa-uniforme sa kanya, yung pinamamahalaan. Kaya nagkakaroon ng mga rebel soldier Kasi hindi po itinatrato at hindi po ibinibigay ng pamahalaan ang marapat para sa kanila. Salamat na lang. Pag nakita namin ang pastor ninyo, alam namin, alaga po siya mga kapatid. Given na po na good looking siya. Pero kahit good looking siya, kung di siya naalagaan, magiging looking na lang po yan mga kapatid. Di ba? Kaya nga ako natutuwa ako kasi isipin niyo po, tumingin kayo sa akin. Tingin po kayo, walang kukurap mga kapatid. Kala nyo, sa magic nyo lang naririnig yan Walang kukurap. Isipin nyo po kung itong itsurang ito, hindi pa inalagaan ng miyembro, paano na ako? Kita nyo yung mga tawa ninyo? Nakabis pa akong maayos niyan. Kung hindi. Mga kapatid, alam nyo po ba kung bakit ang Diyos nagagamit po ako fruitfully, effectively, and efficiently? It is because of the fact na binigyan ako ng Diyos ng mga miyembro na hindi lang po sila ang inaalagaan ko, marunong din silang kumalinga sa nag-aalaga sa kanila. Amen? Kaya ikinararangal ko pong sabihin, hindi ko po ikinahihiya na sabihin sa inyo na ang barong ko, bigay ng miyembro, na ang sapatos ko, bigay ng miyembro, na ang ginagamit ko sa ministry, bigay ng miyembro. Hindi nakakahiya yan. Ikinararangal ko yan. Bakit? Disenyo ng Diyos yan Na yung sundalo ang nagpapa-uniforme, yung pinamamahalaan. Ang trabaho ko ay paglaban ang kawan ng Panginoon. Harapin ko ang laban sa usapang ministeryo. Pero ang karapatan ko, full battle gear. Nandiyan ang mga members na kung saan tumutugon sa kung ano yung pangangailangan. Di ba? May mga pagkakataon lang po na napipigilan ako magkwento kung ano yung mga ginawa ng miyembro sa buhay ko at sa buhay ng pamilya namin. Pero sa totoo lang,
Ayoko lang kasing maisip na parang nagmamalaki o nagmamayabang. Pero may mga pagkakataon na kailangan kang magpatotoo kasi may mga miyembro na hindi na nga nagbibigay, ang dami pang sinasabi. Niregaluhan yung pastor. Hindi ka na nga kasama sa nagkontribusyon sa regalo. Isa ka pa sa sobrang affected. Samantalang yung mga nagregalo, samantalang yung mga nagbigay, samantalang yung mga nagastos, yung gumastos, ang sasaya nila. Kung gusto mong sumaya, sumama ka. Kaya ang batas namin sa church, pag ikaw hindi nagbigay, tumahimik ka. At kung nagbigay ka, tumahimik ka din. Sa madaling salita, tumahimik na lang tayong lahat. Nakukuha niyo po yung point ko? Hindi ka nga nagbigay, ang dami po pa sinasabi. At yung isa naman, nagbigay ka nga, ang dami mo naman sinasabi. Dapat nagbigay o hindi ka nagbigay, tumahimik ka na lang. Kasi kaya mo ginawa yan dahil alam mong yan ang kalooban ng Panginoon. Who goeth a warfare anytime at his own charges. Ito matandang ilustrasyon ko na to, pastor. Pero gusto kong sabihin sa inyo, na minsan may miyembro, pagdating ng offering, naghulog ng 20 pesos. Matapos niyang ihulog yung 20 pesos, wala na. Ang atensyon niya nandoon sa 20 pesos. Saan dinala? Ay, dinala sa harap. Nagpipreach na yung pastor, doon pa siya nakatingin, yung 20 pesos na yun. Na inihulog niya. Pagkatapos ng service, nakita niya yung treasurer. Kinuha na yung treasurer, nandun yung 20 pesos ko. Saan pupunta? Pumasok sa office ni pastor. Hala. Pagdating ng linggo, ang ganda ng suot ni pastor. Ang ganda ng barong ni pastor. Hala! Yung 20 pesos ko, sabi ko na nga ba eh. Sipin mo, 20 pesos binigay mo, binintang mo pa kung bakit maganda yung barong ng pastor mo dahil sa 20 pesos mo. Pang-ukay-ukay lang po yun. Nay, ang lakas ang tawa nyo Diba, sometimes ganun po eh. Hindi po healthy yung ganung relationship. Kung yung pastor masayang nagbiministeryo sa inyo, masarap ding maramdaman na kayo masayang nagbiministeryo sa pastor ninyo. Who goeth a warfare anytime at his own charges? Sino raw sundalo ang siyang bibili ng kanyang sariling uniforme o armas? Yung pangalawa, who planted a vineyard and eateth not of the fruit thereof. Sino raw po yung nagtanim, tapos nung namunga na, hindi siya pwedeng umani. Hindi siya pwedeng kumain. Siyempre, kung nagtanim ako, ang pagkakataon ko doon, yung panahong nagbunga na siya. Na pag nagbunga siya, pwede akong pumitas. Pwede ba yun? Nagpakahirap ako, binungkal ko ang lupa, isinan ko yung binhi, dinilig ko yan, pinagpaguran ko yan, hinintay ko yan. Nung umusbong na, natuwa ako. Nung lumaki na, natuwa ako. Nung nagdahon-dahon na, natuwa ako. Nung nagbunga na, natuwa ako. Nung pipitas ako, sinita ko. Hoy, bakit mo pinipitas yan? Siyempre bakit? Pinipitas nyo yan, sa inyo yan. Di ba? Ikaw nagtanim yan tapos pipitas ka. Mga kapatid, ang hindi dapat pumitas, yung kapitbahay, mga kapatid. Opo, ang logic, napakasimple. Pag ikaw sundalo, dapat pa-uniforme ka nung pinamamahalaan. Kung ikaw nagtanim, may karapatan kang umani sa bunga ng iyong itinanim. At ang sabi sa pangatlo, who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock? Ginawa ko po lesson yan, pastor. Ipinakita ko po ang man of God, una, as soldier. Pangalawa, as sower. Pangatlo po, as shepherd. Ang pastor bilang soldier, ang kanyang responsibility to fight. Ang kanya pong rights, full battle gear. Ang pastor po, sower, ang kanyang pong responsibility to farm, magbukid. Amen? Ang kanya pong karapatan, fruits. Okay? Man of God, as shepherd. Ang kanya pong trabaho, responsibility to feed the flock. Ang kanya pong rights, to be fed by the flock. Di ba? Pag nag-alaga ka ng kahuan, syempre pag kailangan mo ng gatas, alam nga namang kung saan ka papupunta, doon ka kukuha sa inalagaan mo. Mga kapatid, isang prinsipyong malinaw na kung uunawain natin, ganyan po ang magandang takbo ng gawain ng Panginoon.